Hello po mga kababayan, dito muna tayo sa ating podcast Life with Dante M. O ngayon, yung mga latest development po tungkol doon kay Nadia Montenegro. Nag-file na po daw ng resignation. Na-pressure si Nadia Montenegro kasi nasira yung buong Senado dahil sa kanyang ginawa. Sa bagay, matagal nang sira yung Senado. Doon pa lang sa 4th tweet ni Achis Escudero, nasira na yung Senado. Sundan pa mga kababayan ng issue sa flood control. Yung pagtanggap na ng 30 million campaign fund galing sa isang kontraktor niya, kontraktor na kanyang kaibigan. Sa issue ng insertions, ang daming mga kagimbal-gimbal mga kababayan na nangyari sa Senado. Tapos ngayon, yung staff ni Robin Padilla, naamoyan ng marijuana. You see? Kaya dahil sa pressure, siguro kinausap na lang ni Robin Padilla. Mag-resign ka na niya kasi sirang-sira na tayo. You see? Para maisalba pa yung masamang imahe ng Senado. Sigurado to sa survey mga kababayan. Sa susunod ng survey, bobolosok, sasadsad po talaga ng todo ang ratings ng Senado. Trust ratings because of this. Sunod-sunod ang iskandalo, mga kababayan. Nadia Montenegro resigns from Senator Robin Padilla's office. Sabi ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Rodolfo Philip Purado, today, we received the written explanation and letter of resignation of Ms. Nadia Montenegro. Her resignation has been accepted. In a 5-page written explanation and resignation letter to Jurado, dated August 15, sabi ni Nadia Montenegro na nag-resign siya for the sake of my mental health and the welfare of my children. Nag-deny din siya being the senator's staff member who allegedly smoked marijuana inside the Senate building as reported in some news outlets. Her name appeared in an incident report dated August 13 filed by a Senate security officer who was alerted to 2 alleged instances of unusual scent or odor reportedly emanating from the ladies' room near the Senator's extension offices. May pot session other than the Senate session. Naamoy. Familiar yung yung Senate security officer. Iwan ko kung bakit familiar. Nakaamoy na siguro, nakasinghot na rin ng marijuana. Kaya nanawagan po si tumulat si Tito Sen na lahat dapat magpa-drug test. Si Mig Zubiri nauna na, pati yung mga staff. Kasi masama mga kababayan nito na mismo yung Senado lumalabas may mga adik. Pero nag-deny po si Nadia Montenegro. Ayan kasi, yung mga DDS, sa kakadaldal ninyo, kakaakusan ninyo sa Palasyo Malacanang, sa ating Pangulo na bangag, biglang may sumingaw na marijuana sa... Karma? Staff pa ni Robin Padilla na sabi ni Robin, kahit na niya sunugin mo ako, mangangamoy Duterte ako, hindi sa iyong sinunog, marijuana pala yung nangamoy. Kaya lang staff niya. Pero nag-deny si Nadia po, mga kababayan. Ayaw umamin. Lahat nagbabackfire po sa mga DDS yung mga issue nilang tinatapon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. You see, yung kaalyado nilang Senado, nasira ng masyado. Kaya kung ako sa inyo, umiwas na kayo dito sa mga may nababalot na yata ng kamalasan. Diba? Sabi dito, if there was indeed said incident, our other staff should have known this as well as because I'm not the only staff in our office. There was likewise no incident report submitted by these alleged personnel of the OSAA referring to this encounter in the restroom of our office, sabi po ni Nadia. Sabi dito sa report ng Inquirer, Montenegro though admitted that before she went home on August 12, she used a PWD comfort room
not the ladies' comfort room, where the odor that allegedly resembled that of marijuana was reported by staff member of Senator Pampilo Lacson. Thus, if said alleged unusual scent which resembled marijuana came from the ladies' comfort room, then it should not be attributed to me. Yan ang palusot. Yan ang paliwanag ni Nadia Montenegro sa kanyang sulat at resignation. Maganda niyan. Immediately sana nagpa-drug test ka na. Di ba? Kaya lang nag-resign ka, wala man drug test na nangyari. So, iisipin ito ay isang pag-iwas para hindi na sumailalim sa drug test kasi nag-resign ka na lang. Di ba? Yon ang iisipin ng mga tao. At iisipin din na talagang kinausap ka na lang ni Robin Padilla para hindi na siya madamay. Pati yung iba pang mga senador, yung buong institusyon nadadamay ngayon. Sabi dito, although the incident report was addressed to the OSAA only, Montenegro lamented how it was maliciously shared to the social media, thereby crucifying me in the eyes of the public sans due process of law. Ito yung official statement ng Chief of Staff, mga kababayan, ni Robin Padilla, si Attorney Rodolfo Philip Jurado. Today, we received the written explanation and letter of resignation of Ms. Nadia Montenegro. Her resignation has been accepted. Sabi niya, I was unfairly subjected to publicity, trial, misjudgment, bashing, and grave humiliation. My children were unjustly became the subject of ridicule, calling them the children of a drug addict. One comment even said, maybe my children are drug addicts as well. These claims have caused great pains and distress to me and my family. It is deeply hurtful to see my name and reputation tarnished and destroyed by a story that is simply not true. Me and my children do not deserve this. No one deserves this, sabi po niya. Thus, even with a heavy heart, but for the sake of my mental health and the welfare of my children, I decided to tender my resignation from my position in Senator Padilla's office effective immediately. My decision to resign should not be misconstrued as an admission of guilt. It is not. Rather, it is a demonstration of my deep respect for the Senate and Senator Padilla's office so that this issue does not cause further destruction or harm. To prevent this baseless issue from growing any further, I would rather remove myself from the spotlight and allow the Senate to focus on its important work, sabi po niya. Nag-resign na lang. Siguro, pinaresign na lang po ni Robin Padilla. Hahabaan niyang kwento pag hindi ka mag-resign. Kaya lang yung issue ng paggamit niya, madres lang yon mga kababayan kung magpa-drug test siya. Di ba? Hindi man nagpa-drug test, umalis lang, nag-resign. So, iisipin ng mga tao, umiwas na lang niya. Iba? Ayan mga reactions ng mga netizens po. Agoy, ba't kasi naman sa Senado pa? Sabi ni Nene Ababaw. Sabi ni Jay Mendoza, resignation is effective forthwith. Forthwith na, hindi forthwith. Forthwith, yung damo. You see? Sabi ni Joseph Ilak, another filing of dismissal, another debate forthwith. Sabi ni Janet Antonio, a sign of guilt. Sabi ni Rene Pimentel, guilty as charged. Sabi ni Ariel de la Cruz, mas nakakaya kasi kung magpa-drug test tapos positive, madamay pa si Senator, wonderful tonight. Sabi ni Estela Saludares, resignation is not enough. Proceed with the investigation. Baka may iba pang dawit dyan. Sabi ni Dan East, obviously guilty. Sabi ni Glenn Santa Cruz, pinatakas ng amo. Sabi ni Liberty Mendoza, command responsibility. Sabi ni
Tone Villanueva, parang inamin na rin niya yung ginawa niya. E di paano, kalimutan na lang ba? Nag-resign Kung isang magbobote o nangangalakal sa kalsada ang nahuli ng ganyan, sigurado kulong agad. Sabi ni Boss Kapampangan, basta't kumapit ka sa high-ranking government official, walang nag-drug testing na magaganap. Mabilis ang sibat na kaagad para sarado na ang issue. Sabi ni Fernando Ramos, yung boss ng nagmamariwanang dapat mag-resign. Delikadesa, ang tapang-tapang sa mga minor de edad. Kesyo dapat parusahan ng mga bata. Yung mga matatanda na kaalyado niya, ito nangyayari sa ilalim ng amoy sigarilyo mong bigote. Pinag-resign na lang. Samantalang noong panahon ng tatay kanor niya, dapat walang ebidensya kahit bata, basta't mahirap to, tukang at katay ka na. Tama o mali? Biglang nagpaahit ng bigote si Robin Padilla. Ayan goodbye bigote, sabi ng report ng Abante News Online. Hindi may tago ang kilig ni Maricel Rodriguez Padilla nang makita ang bagong look ng mister na si Senador Robin Padilla matapos magpagupit at magpaahit ng kanyang matagal nang inaalagaang bigote. Yay, anniversary gift. Finally, sabi ni Mariel sa kanyang caption. Yan dahil dito mga kababayan sa iskandalong to, sinulatan ni Tito Sen si Chis Escudero. Sabi niya, Dear Senate President Escudero, last August 13, 2025, several news articles circulated regarding an alleged use of marijuana within the Senate premises, particularly on the 5th floor. In 2018, the Senate conducted a mandatory random drug testing in accordance with Republic Act 9165 or the Dangerous Drugs Act of 2002, Civil Service Commission Resolution 17-00653, dated March 15, 2017, or the mandatory random drug test for public officials and employees, and Senate Policy Order 2018-002 OSP, or the revised policy on random drug testing in the Senate of the Philippines. Thus, to maintain a drug-free workplace, I am asking that a mandatory random drug testing be immediately conducted in the Senate in accordance with the pertinent policy order in place. This will ensure that the moral, efficiency, integrity, and responsiveness, progressiveness, and courtesy shall be observed in the civil service. Thank you, sabi po ni Tito Sen. Ngayon, nauna na si Mig Subiri, nagpa-drug test. Yan So mailalim po ngayon sa 5-panel drug test ang ating buong opisina para siguruhin ng staff natin ay malinis sa anumang droga. Bilang head ng opisina, ako po siyempre ang naunang sumalang sa drug test na isinagawa ng National Reference Laboratory ng East Avenue Medical Center. Ang drug test po na ito ay hakbang natin para tiyakin sa taong bayan na tuwid pong nagtatrabaho ang opisina. Ang ating opisina at hindi po nasasangkot sa anumang illegal na gawain. Bilang mambabatas, hindi po siyempre tayo lalabag sa ating mga batas. Ayan po. Walang ganitong ginawa mga kababayan si Senator Robin. Ang nangyari, tinanggap lang yung resignation ni Nadia Montenegro. Si Nadia nga din po, hindi man nagsailalim sa drug test. Umalis na lang. Ang basa ng mga mamamayan, umiwas para hindi na ma-drug test. Di ba po? O ngayon, si Robin Padilla biglang nag-file ng isang panukalang batas. Robin Padilla 6 Annual Mandatory Drug Test for Public Officials. The actor turned politician filed Senate Bill number 1200 ngayong araw na to, seeking to institutionalize annual mandatory drug testing for public officials as well as voluntary random drug testing for electoral candidates within 90 days before Election Day. Drug test certificates issued by the accredited drug testing center shall be valid for 1 year period
from the date of issue, which may be used for other purposes, the bill reads. Di ano anya Mr. Maravillas ang basa mo niyan? Pang-cover. Di ba, mga kababayan? Pang-cover sa kahihiyan na tinamo ng Senado, lalo na ng kanyang opisina. Kasi stop niya po, mga kababayan. Pero hindi man siya sa ilalim sa random drug testing para sa kanyang mga staff at sa kanyang sarili, tulad ng ginawa ngayon ni Mig Zubiri. Ang dapat sana, siya yung nauna para linisin ang kanyang imahe at ng kanyang staff. Inauna pa si Mig Zubiri po. Pagkatapos, ang final niya, isang bill seeking for an annual drug testing para sa mga public officials. Di ba? Alata, mga kababayan, sinabay niya rito sa controversy. Sabi ni Quatog RM, why the need to file a bill for it? That provision is already included in Republic Act 9165. All they have to do is implement and enforce it. Sabi ni Bib Makasaid, what annual? After what happened to the Senate with regard to the marijuana issue, it should be monthly drug testing. Sabi ni Maborite, annual autopsy kaya? Sabi ni Eric Francisco, pakitang tao, paya ka na kasi. Sabi ni Don Tex, anak ng pinaresign mo lang agad si Nadia, dapat pinadrug test mo na bago resign. Sabi ni Chrome Iboho, sa opisina ni Robin ang nagkaroon ng problema. Pinaginalaan na gumagamit ng pinagbabawal na gamot ang empleyado niya. Nililihis niya ngayon ang issue. Kapag napatunayang gumagamit ng drugs siyang empleyado niya, ay dapat mag-resign na siya. Dahil kung hindi niya kayang ayusin ang kakaunting bilang ng tao sa opisina niya, ay paano pa aayusin ang napakaraming tao sa buong Pilipinas? At dapat magpa-drug test na rin siya. Sabi ni Remedios Ventura, nalata talaga nila po. Malinaw na paglilihis ng issue, naghahanap ng ibang masisisi. Sabi ni Jung Tan, lokoin mo, lilang mo. Sabi ni Dex Galit, huwag mo kaming isali sa mga kabulustugan niyo. Sabi ni JJ Hotel, pautot ka pa, sinabi na lahat ng senador, yan. Sabi ni Mantis yan, buti pa si Senator Zubiri nag-volunteer na magpa-drug test at lahat ng kanyang staff, pa-drug test ka rin kasi staff mo nahuling nagtsutsungki tas nandadamay ka pa. Sabi ni Ming Santo Domingo, di mo nga nagawa sa staff mo? Sabi ni Kid, galit na galit sa adik mga DDS pero tahimik sila sa issue na to. Nakakabinging katahimikan. Sabi ni Tim Santa Ana, unahin mo sarili mo. Sabi ni Christopher Gosum, linisin mo ang bakuran mo, huwag kang mandamay ng iba. Alam mo ba na nakakababa ng moral sa isang ahensya pag nasangkot sa kasaganyan, drugs, kakaya, mga ganyang gawain? Sabi ni Erge, unahin dapat siyang mag-drug test, isipin mo yung staff niya, involved, tapos siya pa ang may ganang magmando, nakakaya. Pang-cover. You see? Kumusta na mga DDS vloggers? Bakit tahimik? Yan kasi sumasabog sa pagmumuka ninyo yung mga akusasyon ninyo sa ating Pangulong Bongbong. Anyway, yan po yung ating short video ngayon. Natin sa inyo mga kababayan itong napakagandang product natin. I am Worldwide Amazing Pure Organic Barley. Powdered drink mix from Australia. Yung mga gusto po na mag-negosyo nito o mag-consume, magamit po nitong napaka-healthy product, mag-message na lang po kayo sa akin or sa amin, sa aking anak na Architect Entrepreneur Maravillas. So lagi nating tatandaan mga kababayan, sa ating buhay, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.